Talakayin naman natin ngayon ang Maute Group na kasalukuyang kabakbakan ng militar sa Lanao. Kasama natin ngayon si Romel Banlawi, founding chairman of the board ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research at isang security analyst. Magandang umaga po, Professor Banlawi. Magandang umaga, Howie. Okay, sinusundan nyo itong Maute Group. Ano ba yung origins nito? And then sinasabi nila may connection yung itong bombang nakita sa Rojas Boulevard kahapon sa Maute Group. Kayo ba'y naniniwala din doon? That's too early to tell kasi yung natagpo ang improvised explosive device na malapit sa US Embassy ay hindi lamang mas monopoly ng Maute Group ang paggawa niyan. Marami pang ibang grupo ang gumagawa niyan like the Ansar Khalifa Philippines, even the lawless elements ng mga More Islamic Liberation Front, pati Abu Sayyaf Group. Pero ang alam natin yung improvised explosive device na yan ay vintage ng Al-Qaeda. At yan ang klase ng improvised explosive device na itinuro nila Marwan at nila Basit Usman. Kaya maraming grupo ang nakaalam ng paggawa niyan. Kaya mahirap na ipinpoint agad ang Maute Group na responsable Okay, sila so doon. standard weapon to ng iba't ibang grupo? Grupo na nag-ooperate sa iba't ibang dako ng mundo. Meron ding kanyang klaseng improvised explosive device na makikita mo sa Indonesia, sa Malaysia, sa Afghanistan, even Pakistan. Okay, but the Maute Group na kinakalaban ngayon ng militar sa Mindanao has been known for using IEDs. Itong klaseng IED na may gawa sa mga yung galing sa mortar, mortar shell. Kasi yan ang mga tinuro ng mga Jemaah Islamiyah operatives dito sa Pilipinas nung kasalukuyang malakas pa yung Al-Qaeda. At yung mga master bombers nila dito ay si late Basit Usman. Sila yung target ng Masapano encounter. Napatay na nga si Basit Usman at meron silang grand leader pa si Marwan. Pero prior to Marwan, may mga bomb trainers sila na neutralize na. Sila Dulmati na napatay na at si Umar Patek na ngayon ay nakakulong sa Indonesia. So sa dami ng mga bomb trainers na yan, marami silang naturuan at isa sa mga naturuan ay yung mga followers ng Maute Group. Okay, so sa ngayon, dahil may investigasyon pa, it's too early to conclude anything. Kung sino yung nagtanim niyan, kasi sinasabi niya nga, many groups now have knowledge of making this kind of bomb. Pero yung Maute Group is one of these groups na may knowledge dito. Kasi may connection na yung Davao City bombing dito sa Maute Group. So, ang Maute Group, bigyan mo kami ng background dito sa Maute Group. Well, ang Maute Group, kanyan pamilya yan, isang pamilya yan. Pamilya Maute. Maute family yan. Ang kinikilalang founders ng grupo na yan ay yung mga parents nila, the two parents, the father and the mother. Pero yung kilalang operational leaders dyan ay yung dalawang brothers, si Abdullah Maute at si Umar Maute. Sila yung meron talagang operational capabilities. Ito yung mga estudyante to ng isang Indonesian militant na tinatawag na si Sanusi. Si Sanusi nagtago sa Pilipinas yan, particularly sa Central Mindanao, dahil pinaghinalaan siya na nag-massacre ng mga bata sa Indonesia. Sa Indonesia. May mga litrato ka ng mga taong to na nabanggit. Ito si Sanusi. Nung namatay si Sanusi noong 2012, nung namatay si Sanusi noong 2012, yung kanyang hideout ay sinaliksik at isa sa mga nakita doon yung mga litrato ng mga Maute families. Si Sanusi napatay yan at ang ginagamit niyang pangalan sa Pilipinas ay Pamaloy. So, nung namatay na siya, nawalan na ngayon ng leader yung Maute family, tapos sumikat yung Islamic State of Iraq and Syria. So, nag-shift sila ng allegiance from Jemaah Islamiyah to ISIS. Kaya ngayon, ang tawag ng Maute Group sa sarili nila ay the Islamic State of Ranao or the Islamic State of Lanao del Sur. At ang base talaga nila yan ay sa Butig, Lanao del Sur. Okay, so yung origins nito Maute family, isang grupo to, no? Na it's mostly just one family but marami ng followers ito. They came under the influence of this Sanusi personality na taga-Indonesia who was part of Jemaah Islamiyah, which is another terrorist group dito sa Southeast Asia. Namatay ito and medyo nawalan ng leadership itong
Sabi mo nga, yung mga magulang ng Maute family, the mother and father, they were co-founders of this Maute group. Oo. So ngayon, after the death of Sanusi, nagkaroon ngayon ng malakas na kumpanya yung ISIS at na-impluwensyahan yung pamilya na to ng ideology ng ISIS at gusto nila na maging follower ng ISIS. 2 years after the death of Sanusi, noong 2014, nag-pledge ng allegiance tong pamilya na to sa ISIS. 2014 pa lang? Oo, 2014, oo. At tinawag nila yung grupo nila. So, umuusbong pa lang tong ISIS, no? Okay. Nung pinroclaim ni Abu Bakr Baghdadi yung Islamic Caliphate niya, marami ng mga grupo sa iba't ibang dako ng mundo ang nag-pledge of allegiance sa kanya, yung tinatawag na Bai'a, at isa sa mga grupo na yan ay yung Maute Group. Sa Pilipinas, marami na ring grupo ang nag-pledge ng allegiance sa ISIS. Okay, so you're saying yung itong connection na to, 2014 pa, no? Kasi si Pangulong Duterte, sabi niya nung Lunes, sabi niya, finally, the intelligence community advised me that ISIS has finally connected with the group in the Philippines called Maute. So, ang parang lumalabas dito na very recent itong connection na to, but what you're saying is this connection is at least 2 years old. Oh, even prior to that, kasi even prior to that, meron ng tinatawag na movement sa Pilipinas, yung Black Flag Movement. At yung Black Flag Movement na to, ina-idolize niya yung symbol ng ISIS, yung Black Flag. So even prior to that, meron ng mga influence ang ISIS sa Pilipinas. At yung Maute Group, na-influensyahan yan. Kaya nung pinroclaim ni Abu Bakr Baghdadi yung Islamic Caliphate niya, agad-agad din sila nag-pledge of allegiance or Bai'a. Kumbaga, ina-acknowledge nila yung existence ng Caliphate at gusto ng Maute family na maging bahagi ng Caliphate ng ISIS. Okay, just to refresh people's memories, no? Si Baghdadi, he declared this Caliphate doon sa bandang Syria and Iraq. No? Yun ang, ito yung stronghold ng ISIS ever since. Pero may mga sangay ito, no? May maraming sangay yan, including the Philippines. So itong Maute Group, they did not necessarily fight with ISIS in Syria or Iraq. Oo, walang branch office ito sa Mindanao. Inspired yung mga yan, at sa tingin ko yung kanilang inspiration from ISIS originated from their social media interaction. So doon lumakas yung kanilang pananampalataya sa ISIS. Alam natin na talagang mahusay din gumamit itong ISIS ng social media. That's how they recruit and influence, and sinasabi mo nga inspire, no? So inspired to do what? Pag sinabing they have allegiance to ISIS, what do they want to do in the Philippines? Well, inspired sila na magtayo ng Islamic State kasi naniniwala sila na kailangan ang Islam ay mayroong isang estado. Ang Al-Qaeda nangarap lamang na magtayo ng Islamic State, pero ang ISIS, itinayo niya yung Islamic State. So ano nga ba ang karakteristik ng Islamic State? Meron silang stronghold, nakaka-capture sila ng territory, they can hold the ground. At yun ang gustong i-demonstrate ng Maute Group na dapat maging bahagi sila ng caliphate ng ISIS dahil meron silang intention to hold ground. Yun ang kanilang purpose, kaya siya nag-organize ng armed forces, yung Maute Group, para ma-hold nila yung ground. At yung stronghold nila dyan ay yung Butig, Lanao del Sur. Pero may mga followers siya sa mga neighboring municipalities ng Lanao del Sur. Ang major training camps nila ay 2 barangay sa Butig, Lanao del Sur. At doon nakapag-establish sila ng mga training camps at mga Islamic centers doon. Tapos ang intention nila talaga is to raise the flag of the Islamic State. At yun ang ginawa nga nila sa dating munisipyo ng Butig, Lanao del Sur. Okay, gusto ko lang banggitin, nung dekada 90, nakapunta na ako dyan sa Butig, Lanao del Sur dahil nandyan yung isa sa pinakamalaking kampo ng MILF noon. Itong Camp Bushra. Correct. So this area was MILF territory. That's correct. So may connection ba itong Maute Group sa MILF? Yung Maute family, mga datihang miyembro yan ng Moro Islamic Liberation Front. So miyembro sila dati ng MILF? Miyembro talaga sila. No? Iba followers pa nga ni Commander Bravo. Pero nung nagkaroon ng debate tungkol sa peace talks, hindi na ipasa yung Bangsamoro Basic Law, na disgrandle tong Maute family at tumiwalag sa Moro Islamic Liberation Front at nagtayo ng sarili nilang grupo. Kaya hindi tama na sabihin na yung splinter group ng MILF ay yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighter lamang.
ang Mauti Group ay isang splinter group din ng Moro Islamic Liberation Front. At meron pang isa pang armed group na splinter group ng Moro Islamic Liberation Front, yung Ansar Khalifa Philippines, na nakabase yan sa Sarangani area. Namumuno dyan si Commander Tokboy. At yung Ansar Khalifa Philippines at ang Mauti Group, very strong ang kanilang interconnections. They share expertise, they share skills, they share knowledge, they share also the same inspirations from ISIS. Okay, medyo medyo nakakatakot yan dahil may peace talks na nga with the MILF. There was in fact an interim peace agreement with the MILF, and meron palang at least 3 breakaway groups or factions that are still at war with the government. Correct. And, but why call halimbawa itong Mauti group na isang terrorist group, not a rebel group, no? Because they want to set up an Islamic state. What's the difference between from your point of view, no? Sa political scientist point of view, yung difference between a terrorist and rebel group, and in fact yung Abu Sayyaf tinatawag na namin sa media na bandidong grupo. Yung Mauti Group, masasabi ko na isa siyang terrorist group dahil yung association niya with the Islamic State, yung ISIS. At the same time, yung mga acts niya ay panay may political motivation. Ang inaatake niya, karamihan, ay yung mga military detachments, yung mga first violent activity niya nga, yung pagsalaki nila sa military detachment sa Lanao del Sur, kung saan pinugutan niya ng ulo yung victim nila, tapos yung pagkikidnap nila ng Christians, pinugutan din nila ng ulo. Itong taon lang na ito, at yung lately, yung pagbobomba sa Davao City. Okay, so karamihan ng violent activities niya ay politically motivated, kaya masasabi natin na terrorist acts yan. Okay, so they're meant to terrorize or terrify. Okay, one last question. We're running out of time, but how capable is this group to bring this kind of terrorism to Manila? Kasi sa ngayon, nakabase sila. Yung activities nila nakasentro sa Mindanao. Isang bahagi lang ng Mindanao, actually. Pero binomba din nila yung Davao, no? But can they level up and bring it to Luzon? Yeah, very capable sila kasi meron silang existing network with other ISIS-inspired groups sa Pilipinas. Lalo na sa Luzon. For example, sa Luzon, meron isang ISIS-inspired group na tinatawag na Dawla Islamiyya Filuson. Sila yung mga Muslim convert na dating associated with the Raha Sulaiman Islamic Movement. Meron din yung nagbomba sa Davao City, network nila yon sa Cotabato City, yung Dawla Islamiyya fi Cotabato. So, very vast yung network nila. At yung network nila, nakasalalay ito sa mga grupo na nag-pledge ng allegiance sa ISIS. At batay sa aking pananaliksik, at least 10 groups na sa Pilipinas ang nag-pledge ng allegiance sa ISIS, at 4 sa mga grupo na to, ina-acknowledge nila ang central leader nila ay si Hisnilon Hapilon ng Abu Sayyaf Group sa Basilan. Nako, so it's a growing threat and a growing challenge to our law enforcement agencies. It's a really a growing challenge. Okay, so bumalik kayo and give us an update very soon. Maraming salamat po, Professor Romel Banlawi, founding chair ng Philippine Institute for Peace, Violence, and Terrorism Research. Thank you very much, Javi.